May dahilan kung bakit ang mas batang babae ay unti-unting nahuhulog sa isang lalaki. Kahit hindi siya maporma, hindi palabiro, at hindi rin palaging presente. Hindi ito dahil sa effort. Mas lalo, hindi ito dahil sa panliligaw. Nangyayari ito dahil sa paraan ng kanyang pananalita. Sa bawat salitang binibitawan niya, may ipinapakitang direksyon, kontrol at katahimikan. At sa paglipas ng panahon, doon nabubuo ang padhanga hanggang maging emosyon. Sa video na ito, makikita mo kung paano ang mga salitang ginagamit ng isang lalaki sa totoong buhay ang nagiging dahilan kung bakit ang mas batang babae ay paunti-unting umiibig, kahit hindi niya namamalayan. Una, kapag hindi ka nag-e-explain ng sobra. Sa totoong buhay, mapapansin mo kaagad ang lalaking hindi basta-basta nag-e-explain ng sobra. Ang karamihan sa mga lalaki, kapag may katanungan, puna o hindi pagkakaintindihan, agad na nagbibigay ng mahabang paliwanag para bang kailangan nilang patunayan sa bawat sandali na tama sila, na may dahilan ng lahat ng ginagawa nila. Pero sa proseso, nawawala ang dating at tila nakakaumay. Ang lalaking marunong pumili ng salita ay kabaliktaran. Kapag may tanong o puna, simple lang ang sagot. Diretso, hindi nagbabalat kayo, hindi nag-o-overreact at hindi naghahangad ng approval. Kahit minsan walang sagot, hindi niya ito pinupuwersa. May tahimik na kumpiyansa na dala ang ganitong approach. Ang mas batang babae, kahit hindi niya ito sinasabi, ramdam ang kaibahan. May misteryo sa lalaking hindi palaging nag-e-explain. Ang utak niya kusang nagtatanong, bakit hindi siya sumasagot ng sobra? At ang kuryosidad na yon ang unang hakbang ng pagkaakit. Hindi ito pagiging malamig o suplado. Ito ay disiplina sa salita. Ang bawat linya na binibitawan mo ay may bigat at mas naiintindihan ng halaga kapag hindi ito napupuno ng sobra. Kapag alam mo kung kailan magsalita at kailan manahimik, nagkakaroon ng balanse sa presensya mo. Ang labis na paliwanag ay kadalasang nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa sarili. Ang kakulangan nito sa kabaliktaran ay nagpapakita na buo ka, stable ka, at may direksyon. Sa mundong puno ng ingay, ang lalaking hindi nag-e-explain ng sobra ay bihira. At kapag bihira ka, kusang napapansin. Hindi dahil ipinipilit mo, kundi dahil may natural na aura na nagiging dahilan para unti-unting paibigin ang mas batang babae sa iyo. Pangalawa, kapag may sinabi ka at hindi mo binabawi. Maraming lalaki ang nagsasalita ng matapang sa umpisa, pero sa unang pushback o hindi pagkakaintindihan, agad nilang binabawi ang sinabi. Joke lang, okay lang kahit ano, o ikaw na bahala. Sa ganitong paraan nawawala ang dating ng salita at bumababa ang respeto. Ngulit ang lalaking hindi basta-basta nagbabago ng salita ay naiiba. Kapag sinabi niyang hindi ako fan ng ganyan o ito ang gusto ko at nanindigan siya kahit may pagtutol, may tahimik na respeto na nabubuo. Hindi ito pakikipag-away, kundi pagpapakita ng consistency. Ang consistency sa salita ay nagbibigay ng sense of security sa mas batang babae. Sa mundo na pabago-bago at puno ng drama, ang lalaking malinaw at matatagang sinabi ay nagiging bihira at kaakit-akit. Hindi siya naglalaro ng isip, hindi siya nagpapanggap para mapabilib. Ipinapakita niyang may sarili siyang hangganan at prinsipyo. Hindi ito arrogance, ito ay pagiging buo. Kapag ang bawat sinabi mo ay tugma sa paniniwala mo at sa kilos mo, nagkakaroon ng integridad ang presensya mo. At ang integridad sa kabuuan ay nagiging dahilan para magparamdam ng respeto at pagkaakit sa mas batang babae. Sa real world, ang mga babaeng hindi pag-aanong sanay sa ganitong lalaki ay nagsisimulang mag-observe ng mas mabuti. Napapansin nila ang mga detalye. Paano mo binibigkas ang salita? Paano ka tumitindig sa harap ng pagtutol? Paano mo pinapakita na hindi ka madaling matitinag? Ang mga maliliit na detalye sa consistency ng salita ay nagbubuo ng curiosity, admiration, at sa huli, unti-unting paiibigin ka sa kanya kahit hindi mo ito sinasadya o sinasadyang pilitin. Pangatlo, kapag hindi ka nagmamadali sumagot. Sa totoong buhay, mapapansin mo agad ang lalaki na hindi nagmamadali sa pagsagot. May ilang lalaki na kapag may sinabi ang babae, instant ang reaksyon, mabilis, minsan impulsive, parang takot sa katahimikan o sa paghihintay.
Pero may ibang klase ng lalaki na kahit may tanong o comment, humihinto muna, nag-iisip at saka magsasalita. Ang pause na iyon kahit ilang segundo lang ay may kakaibang dating. Hindi ito pagpapakita ng arrogance o pagmamataas. Ito ay senyales ng kalmadong kumpiyansa. Ipinapakita nito na hindi ka alipin ng emosyon mo o ng pressure ng sitwasyon. Ang bawat salita ay may timbang at hindi basta-basta binibitaman. Ang mas batang babae ay nagiging curious sa ganitong lalaki. Parang may misteryo. Bakit hindi agad sumagot? Bakit tila may pinoproses sa isipan bago magsalita? Ang utak niya ay kusang nagtatanong at yun ang simula ng mental hook. Hindi mo kailangang pilitin. Ang simpleng timing ng salita mo ay nagiging paraan para mapansin ka. Hindi ito pagiging cold o detached. Ito ay control sa sarili. Ang lalaking kayang huminto bago magsalita ay nagmumukhang mature, responsable at may direksyon. Nakakabuo ito ng impresyon na sa bawat interaction may bigat at halaga ang presensya mo. Sa mundong puno ng mabilis na reaksyon, ang lalaking hindi nagmamadali ay bihira at ang bihira sa natural na paraan ay nagiging kaakit-akit. Ang katahimikan bago magsalita ay hindi lamang nagbibigay respeto. Unti-unti nitong pinaiisip ang mas batang babae tungkol sa iyo hanggang sa magsimula siyang maging intrigued, dahan-dahan, unti-unting paiibigin ka sa kanya. Pang-apat, kapag ang mga salita mo may direksyon. Sa totoong buhay, napapansin mo agad ang lalaking walang direksyon sa sinasabi. Puro reklamo, puro ewan o puro pag-adapt sa mood ng ibang tao. Nothing wrong being flexible, pero hindi iyon nag-iiwan ng impact sa mas batang babae. Kapag ang bawat linya mo ay may malinaw na direksyon, kahit simpleng desisyon lang sa trabaho, hobby o personal goals, iba ang dating. Halimbawa, sabihin mo na, ito ang focus ko ngayon o ito ang project na gusto kong buuin at ipakita sa kilos mo. Hindi ito brag, kundi clarity. Ang direksyon sa salita ay nagbibigay ng focus at maturity. Ipinapakita nito na may layunin ka sa buhay at hindi ka basta-basta lumulutang. Kahit hindi niya agad sinusundan ng mga plano mo, ramdam niya na may patutunguin ka. At kapag may direksyon, nagkakaroon siya ng subconscious trust sa iyo. Sa real world, ang mga batang babae ay nakakadetect agad ng mga lalaking walang plan. Mabilis silang nawawala ng interes. Pero ang lalaking malinaw ang pananalita at alam kung saan pupunta ang buhay niya ay nagiging attractive. Hindi kailangang grand plans, kailangan lang malinaw ang intensyon. Kapag malinaw ang salita at direksyon, unti-unti nitong pinaiisip ang mas batang babae tungkol sa iyo. Nakikita niya na hindi ka basta-basta umiikot o sumusunod lang sa gusto ng iba. Ang consistency at clarity ng bawat salita ay nagiging dahilan para magsimula siyang paiibigin ka ng natural, hindi dahil sa effort, kundi dahil sa authentic na presence at purpose mo. Panglima, kapag marunong kang manahimik. Sa totoong buhay, hindi lahat ng sandali kailangang punuin ng salita. Maraming lalaki ang bumabagsak dahil sa sobrang daldal, laging may joke, paliwanag o comment sa bawat pagkakataon. Pero ang lalaking marunong manahimik ay iba ang dating. Ang katahimikan sa tamang oras ay nagpapakita ng kontrol sa sarili. Kapag may awkward na pause o tensyon sa paligid, hindi mo agad pinupunan ng unnecessary words. Hindi ka nag-a-adjust para lang maging kaaya-aya o para makuha ang approval. Ang bawat sandali ng katahimikan ay nagiging pagkakataon para mas maramdaman ng mas batang babae ang presence mo. Ang mas batang babae ay natural na naaakit sa lalaking hindi desperado sa atensyon. Kapag hindi ka nagmamadali na punan ng space, may curiosity na nabubuo sa isip niya. Napapaisip siya sa bawat galaw at sa bawat tingin mo. Dito nagsisimula ang subtle fascination dahil hindi niya alam kung ano ang nasa isip mo at ang misteryong iyon ay natural na nakakaakit. Hindi ito pagiging cold or distant. Ito ay awareness at emotional maturity. Ipinapakita nitong hindi ka alipin ng emosyon mo at hindi ka agad naaapektuhan ng mood ng iba. Ang lalaking marunong manahimik ay nagiging anchor sa isang mundo na sobrang mabilis at puno ng ingay.
Sa real-world interactions, ang simpleng katahimikan ay nagiging malakas na tool. Ang tamang paggamit nito ay nagbubuo ng tension, curiosity, at subtle attraction. Sa huli, ang katahimikan na may purpose ay dahilan para ang mas batang babae ay dahan-dahang magsimulang paibigin ka sa natural na paraan nang hindi mo ito pinipilit o sinasadyang pilitin. Pang-anim, kapag tapat ka ng walang drama. Sa totoong buhay, maraming lalaki ang nagkukunwaring okay, nagbibiro o nagsasabi ng hindi totoo para lang mapabilib o makaiwas sa conflict. Ngunit ang lalaking tapat, kahit simple, ay iba ang dating. Ang katapatan ay hindi nangangahulugang ilalabas mo lahat ng sugat o personal na problema. Ibig sabihin nito, kaya mong magsabi ng totoo ng kalmado. Halimbawa, hindi pa ako handa dyan o may inaayos pa ako sa sarili ko. Walang drama, walang paawa, walang exaggeration. Ang mas batang babae ay mabilis makadetect ng peke. Kahit hindi niya maipaliwanag, ramdam niya ang authenticity. Kapag consistent ang salita at kilos mo, nagkakaroon ng subconscious trust. Ang tiwala at respeto ay unti-unting nagbubuo ng attraction. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ang katapatan ay nagpapakita ng maturity at emotional control. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili na maging flawless o laging positibo. Ang simpleng pagiging totoo na may calm at grounded na approach ay nagiging powerful. Sa mundo na puno ng filter, pretension at fake personas, ang lalaking tapat ay bihira. At bihira, sa natural na paraan, ay nagiging kaakit-akit. Ang bawat katotohanan na sinasabi mo ng walang drama ay parang subtle magnet na dahan-dahang pinapaibigin ng mas batang babae sa iyo. Kapag naramdaman niya na hindi ka nagtatago, hindi ka nagpapanggap at hindi ka naglalaro ng isip, bumubuo ito ng deep emotional impression. Ito ang klase ng salita na hindi mo kailangang palakihin o overthink. Ang simpleng truth, kapag consistent, ay sapat para mag-iwan ng lasting impact. Pang-7, kapag ang kumpiyansa mo hindi sinisigaw. Sa totoong buhay, ang lalaking tunay na kumpiyansa ay hindi kailangang ipaalam sa lahat. Hindi niya sinasabing, "Tignan mo, kaya ko ito," o "Ako ang tama." Kita na sa kilos, sa salita, sa simpleng presence, hindi pilit, hindi scripted, natural lang. Kapag nagsasalita ka, mabagal pero malinaw, hindi defensive, hindi nagmamadali, at handang manahimik kung kailangan. Ang tahimik na kumpiyansa ay nagpapakita na buo ka sa sarili mo, na may kontrol ka sa buhay, emosyon at direksyon mo. Hindi ka humihingi ng validation kaya hindi ka nakasalalay sa reaksyon ng iba. Ang mas batang babae ay ramdam ito kahit hindi niya maipaliwanag. Nakikita niya sa paraan ng bawat salita at kilos mo na hindi ka basta-basta natitinag. Nagkakaroon ng sense of security at intrigue na hindi kayang kunin ng gimmicks, jokes o over-effort. Ito ang klase ng presensya na natural na nakakahook sa isip at puso niya. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o distant. Ito ay authentic strength. At habang nakikita niya ang consistency, maturity at control sa bawat galaw mo, unti-unti siyang naaakit, hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil nararamdaman niya ang tunay na essence mo. Sa real-world interactions, ang tahimik na kumpiyansa ay hindi madaling makita, kaya kapag napansin niya, automatic ang attraction. Ito ang huling piraso sa puzzle ng salita at presence, consistent, grounded at natural na nagdudulot ng pagkaakit. Dito nagsisimula ang proseso kung paano unti-unting paibigin ka ng mas batang babae nang hindi mo kailangang pilitin o kontrolin ang damdamin niya. Panghuli, hindi kailangan ng palakasan ng salita o drama para mapansin at ma-appreciate ka. Ang totoong lakas ng lalaki ay nakikita sa mga salita na may bigat, malinaw at consistent, sa katahimikan, katapatan at tahimik na kumpiyansa. Sa bawat hakbang, hindi ka lang nag-iiwan ng impresyon, kundi nagtatayo ng aura na natural na nakakahok sa isip at puso ng mas batang babae. Ang mga tips na ito ay hindi tricks o manipulations.
Ito ay obserbasyon ng tunay na dynamic sa totoong mundo. Kapag alam mo kung kailan magsalita, kailan manahimik at paano manatiling totoo sa sarili, unti-unti kang nagiging lalaking hindi lang gusto kausap, kundi ang lalaking hindi niya malilimutan. At dahan-dahan, paibigin ka sa natural na paraan. Sa huli, ang halaga mo ay hindi sa effort o gimmicks, kundi sa integrity, presence at authenticity mo. At yun ang pinaka-powerful na tool para mapasok ang puso ng babae.